So ayun na nga mga idol, imbes na magmamadali, ay hindi ko mapigilang huminto dahil sa ganda ng tanawin na aking madadaanan dito mga idol. Naloko na, gagabihin yata ko neto. Tingnan mo naman mga idol, may pa-cinematic effect pa aking video kahit hindi ako marunong. Pinidyohan ko ang mga bato, dagat, bundok, pati mga ulap sa langit. Entrada pa lang ito mga idol kasi pagdating mo doon sa Buloon mga idol, makikita mo doon ang isang resort na nakaukit sa bato. Peste, signage pala mga idol. O cinematic effect na naman. Bulaga! Welcome back sa ating channel mga idol, at for today's video mga idol ay gagawa tayo ng isang malupitang challenge mga idol. Ang challenge na ito ay isang solo ride challenge. At ang gagamitin natin na motor mga idol walang iba kundi ang Suzuki Skydrive 125 2011 model. Carb type ito mga idol, so hindi ito katulad ng mga fuel injected na motor mga idol na matipid sa gas. So ayan, samahan nyo ako. So ang ating destination sa ating long ride challenge mga idol ay ang Dumaguete City. Let's go! So ito na yung motor mga idol, ito na yung scooter na motor na Suzuki Skydrive. So medyo kinakabahan ako nito mga idol kasi si kanan ito na nabili namin. Ayan, nakikidlap-kidlap pa yung mata niya mga idol. So medyo maganda naman at maayos naman ang itsura. So mga idol, alis na tayo. Time check 5:20. Titingnan natin kung ilang oras tayo makarating dun sa Batuport papuntang Dumaguete. Yeah, let's go! Ayan, nakalimutan natin tingnan kanina yung gas. Yan, putang tayo mga idol. So ang gas na ito, nasa around 200 lang putang. Yan, putang ito. So yan, tingnan natin kung hindi pa siya matakaw sa gasolina. Ayan. So okay, let's go! Ayan mga idol, kakain muna tayo. So nasa bandang Argao na tayo mga idol. So kakain muna tayo dito sa sa Carmen Carinderia. So ito yung madalas ko kinakainan dito pag pumunta ko dito sa sa Argao. Ayan. So ang ganda. So yan, so para hindi tayo magutom, so kain muna ako. So kain muna tayo dito sa loob. Ablay na mo te. Ablay na. Ayan mga idol, kumindat lang si ate. Sa puntong ito mga idol, pinapatay ko yung sounds ng video kasi malakas yung tukar ng kanilang sound system dito sa loob. Baka makipare tayo mga idol. At ito na nga mga idol, ito pala ang kanilang handa sa aking pagdating. Charot. So ito pala yung naluto nila mga idol kasi nga umaga pa. So maaga kung dumating dito, 6 AM pa. At yun na nga mga idol, nahirapan ako sa kalisod sa pagpili kung anong ulamin ko dito mga idol. Kaya tinuro ko na lang yung pansit. At yan lumapit si ate at binuksan yung kabinet at yan kumuha ng mangkok at gitakus-takus yung in-order ko na pansit mga idol. Dito to yan. In fairness mga idol, napakasarap ng luto nila dito. Idagdag mo pa itong legendary nilang hipon. At kung kalinisan at kagandahan lang naman ang pag-uusapan, hindi magpapahuli itong Carmen Restaurant dito mga idol. At yan, dala-dala ko ang aking pansit, kali na lang ako ang para ayos na. Idagdag mo pa itong pinakuluan nilang kutsara at tinidor, completos recados na. So ayan, tapos na tayong kumain mga idol. So ayan, proceed na tayo sa biyahe mga idol. Ayan. So ayan, ginamitan ko ng time-lapse sa aking kamera mga idol para mag-wiris-wiris sa aking takbo at mabilis ako makarating. So ayun na nga mga idol, imbes na magmamadali, ay hindi ko mapigilang huminto dahil sa ganda ng tanawin na aking madadaanan dito mga idol. Naloko na, gagabihin yata ko neto. Tingnan mo naman mga idol, may pa-cinematic effect pa aking video kahit hindi ako marunong. Pinidyohan ko ang mga bato, dagat, bundok, pati mga ulap sa langit. Entrada pa lang ito mga idol kasi pagdating mo doon sa Buloon mga idol, makikita mo doon ang isang resort na nakaukit sa bato. Peste, signage pala mga idol. O cinematic effect na naman. Bulaga, another beautiful view na naman dito mga idol. Tingnan mo naman, para lang akong naglalaro ng hide and seek na nakatago sa bato. Akala ko sa ibang bansa lang ako makakita nito. May malaking bato sa gilid, may kalsada, at may dagat. O ayan, another angle na naman mga idol. Mula sa langit, pababa sa bundok, pababa dito at maraming plan ka makikita. Idagdag mo pa itong napakalinaw na dagat mga idol. Talaga napakaganda ng view mga idol na hindi ko kayang palagpasin sa aking paglalakbay. Sa linaw ng dagat at ganda ng view, parang gusto ko nang tumalon mga idol. Pero baka mas lalo pa yata kung gagabihin mga idol. Pagkalagpas mo naman aking bato mga idol ay makikita mo dito ang napakalumang simbahan sa Buloon mga idol. Para akong nag-time travel pabalik sa nakaraan. Parang sasalubungin yata ako dito nila ni Dr. Rizal, Juan Luna at mga katipuneros. Pati nga siguro si Gabriela Silang dito rin nakatira. Naloko na? Oh, sabi ko na nga ba, andito si Dr. Rizal eh. Hello po, kumusta po? Hindi po ba kayo naiinitan dyan? Ayan, gas check mga idol, nasa kalahati na tayo. Ayan. So kailangan kong magpa-gas kasi baka doon sa unahan malayo-layo na yung mga gas station, baka maubusan tayo at magtutulak tayo sa motor. Yan, so may Petron dyan sa sa unahan. So contact natin ulit itong motor.
Ayan mga idol, nagpapagas na tayo. So full tank na naman tayo. So yung napagas natin is nasa 137. So full tank na siya. So ayon sa napagtanungan natin is nasa 30 minutes pa daw yung pier papuntang Dumaguete. So Bato Tampi yung dadaanan natin. Okay, let's go. O ayan mga idol, nagwiras-wiras na naman itong video natin mga idol. Nagmamadali kasi ako, baka hindi ko maabutan ng barko papuntang Dumaguete. Baka lalanguyan ko yung dagat eh. So ayan, pagkadating ko ng pier, buti na lang may barko pa akong naabutan. Habang kinakarga yung mga kargo, kami naman ay nag-aantay sa gilid. Ayun mga idol, gabi na. So naghahanap tayo ng pagkain. So nakahanap tayo ng pagkain dito sa tawag dito, Bonnet Restaurant. So nasa proper na tayo ng Dumaguete mga idol. So ayan, so pasok tayo sa loob, maghanap tayo ng pagkain. Kinabukasan, bumiyahe na naman ako papuntang Bacolod. So from Negros Oriental, papunta na naman ako ng Negros Occidental. At ganun pa rin ang ginadaanan ko mga idol, tabing dagat pa rin. In fairness, maganda din dito sa Dumaguete. At dahil na nagmamadali na ako kasi inahabol ko yung oras para makabalik ako sa Cebu, sa gilid na ako dumadaan. Tabi-tabi po, makiralan po. Pagkatapos ng tabing dagat, dito naman ako napadpad sa tubuhan. Grabe, ang laki ng mga tubuhan. Ang sweet siguro ng mga tao dito, parang sugar. Joke lang po. Pagdating ko ng Negros Occidental, hindi ko inakalang may banda na pala silang inanda para sa akin. Banda? Charot lang. Ayan, nilapitan ko pa para mas makita ko itong mga naggagandahang sumasayaw kahit mainit ang panahon. Kimbot dito, kimbot doon. Wara-wara sa mga baton at ang hiksipan ng mga damit. Sa wakas, natapos din natin challenge. Grabe, mahirap, pero nag-i-enjoy din. Buti na lang hindi tumirik tong motor na to, kahit lumang-luma na. Pagdating naman sa konsumo sa gas, hindi naman siya masyadong matakaw. Kaya lang, pagdating ko sa bahay, para akong binugbog na isang araw na walang tigil. Grabe, ang sakit ng katawan ko. O siya. Nandito na lang muna ang video ito. I-subscribe nyo naman ako. O kaya i-follow nyo ako sa aking Facebook page at Facebook account. Maraming salamat po.